You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. You decided you needed a vacation. You left your baby, Jalen, trapped in a pack and play without food and water for 10 days. You committed Guys, merong video ngayon na siguro mga ilang araw nang kumakalat, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. You decided you needed a vacation. You left your baby, Jalen, trapped in a pack and play without food and water for 10 days. Hindi ko alam kung gaano karaming gatas ang iniwan niya. Without the possibility of parole. Pero isipin mo, for 10 days, iiwan mo yung 16-month-old na bata. Terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. You decided you needed a vacation. You left your baby, Jalen, trapped in a pack and play without food and water for 10 days. I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. Dahil gusto mo mag-enjoy kasama yung lalaki mo. Hindi makatao yung ginawa mo dahil isipin mo kung yung aso nga, hindi mo matitiis na hindi mapakain. Hindi mo matitiis na iwan ng ilang araw dahil walang mag-aalaga. Tama lang yung naging hatol sa kanya na hinatulan siya ng pagkakakulong panghabang buhay, na kahit na anong gawin mong magpakabait ka pa sa loob ng kulungan, hindi ka makakalabas. Diyan ka na lang mawawala ng buhay sa loob ng kulungan. Na ang sabi nga ng judge, ang kaibahan nga lang, may pagkain kang makakain at may tubig kang maiinom sa loob ng kulungan. Hindi ko ma-imagine kasi kaya ako naiiyak dahil hindi ko ma-imagine na may mga magulang palang ganyan. Tapos ang sinasabi, yung kapitbahay, naririnig nila na may umiiyak. Siguro, naririnig nila sa gabi, buong araw, umiiyak yung bata or tumahimik man yung bata dahil pagod ng kaiyak. Kung ikaw na kapitbahay ka, concerned ka rin dun sa kapitbahay mo, lalo na may bata. Dapat, mga ilang araw mo palang naririnig na walang tigil na yung bata kaiyak. Sinilip mo man lang sana. Biruin nyo yung bata. O dahil sa wala ng makain, kinakain niya yung dumi niya. Kinain niya na yung dumi niya. Ngayon mismo yung nag-autopsy sa kanya, halos hindi rin makapaniwala dun sa nangyaring nangyari dun sa katawan ng bata na halos yung organ niya is talagang parang kumbaga parang nagpanik lahat yung organ niya dahil sa sobrang gutom siguro ng bata. Pag tayo nagugutom, lahat ng parte ng katawan natin kasi mag-uumpisa yan na hindi na mag-function eh. So siguro talagang hindi nakayanan ng bata yung sobrang gutom. Tapos nung ini-interview siya, nung unang araw na nadatnan niya siguro sa bahay na wala ng buhay yung anak niya, siya na rin mismo ang tumawag ng 911. Nung ini-interview siya ng mga otoridad, ang dating pa niya is parang ipinasisinungalingan pa niya yung ginawa niya.
na ang pinalalabas niya is may sakit na yung anak niya na nagtatai na o kung ano man. Kaya siguro namatay dahil dun sa pagtatay ng bata na which hindi niya inamin na wala kasi siya dun sa bahay ng 10 araw. Pero buti na lang at yung nag-iimbestiga hindi pinaniwalaan yung salaysay niya. Kaya nung tinignan yung CCTV, doon nalaman na umalis siya for 10 days. At ewan ko kung deserve niya yung ganong klaseng ano lang eh. Yung ganong klaseng parusa lang na ikukulong mo. Sana maranasan mo yan sa loob ng kulungan. May gaganti sa'yo dyan. Dahil sa ginawa mo doon sa bata. Maranasan mo sana yung bigat nung dinanas nung anak mo. Kawawa talaga yung bata. Hindi maano sa isip ko pagka nai-imagine ko kasi yung pinagdaanan ng bata. Hindi mo deserve yung bata na namatay lang ng marami kasing magulang na gusto magkaanak. Sana wala na susunod na ganyang insidente na sana maisip nung mga magiging magulang na kung hindi mo man kaya o hindi mo gusto na magkaanak, una pa lang wag ka nang gumawa. Una pa lang pigilan mo na yung sarili mo sa pagbubuntis kung hindi mo gusto ang bata. Kawawa lang kasi yung isisilang mo kung hindi ka naman deserve na maging ina o maging magulang